Bakit tumataas ang uric acid sa low carb? So, sa atin pong kidneys is yung ating main na tagasala, Siya yung nagfi-filter para palabasin sa katawan yung mga toxins, yung mga waste product ng katawan natin. So ngayon, sa kidneys, maraming mga receptors kung saan doon kumakabit yung mga bagay-bagay na kailangan lumabas sa katawan natin. So meron tayong mga sodium receptors, yung mga gates, kung saan dumadaan yung mga electrolytes na yan, mga toxins, kung ano man. So ngayon, kapag tayo po ay nag-low carb, tayo ay nagsastart ng gumamit ng ketone bodies, right? Fat. Nagsastart na tayo mag-burn ng fat as fuel. Yung atin pong fat, yan ay nai-excrete as ketone bodies. Nag-low carb ka na, hindi ka na gumagamit ng glucose as fuel, ginagamit mo na ngayon ay fat as fuel. Yung ginagamit mong uri ng fuel, ang tawag dyan ay ketone bodies, yan din ang masasala, matatanggal from your body. Yan ay i-excrete ng kidneys mo kasi your kidneys is your main filtering mechanism para ilabas yung byproduct na yan. Ngayon, uric acid also gets filtered sa ating kidney para yan ay mailabas din. The issue is, yung receptors ng uric acid tsaka ng ketone bodies, iisa lang yung ginagamit nilang daluyan. Como marami kang napoproduce na ketone body sa katawan, right? Because you're already into fat burning, tumataas yung amount ng ketone bodies mo na dumadaan sa kidneys. Kung nagko-compete sila ng uric acid for that one na daluyan lang na yon, ma-overwhelm yung receptor na yon, the ketone bodies will pass through, gagamitin niya yung daluyan, hindi makakadaan yung uric acid. Maiiwan yung uric acid sa bloodstream. Hindi siya ma-filter out. Ano mangyayari sa uric acid? Tataas. So this is why it is expected, lalo na po doon sa mga talagang nag-yo-yo, nag-in and out of ketosis. Once kasi po ang body din natin ay masanay na gamitin ang fat as fuel, hindi na po niya masyadong itinatapon yung ketone bodies sa ihi. Kaya nga po yung karamihan sa atin na medyo may katagalan na sa paglo-low carb, try niyo pong i-check yung urine nyo. Nung bago-bago pa lang kayo, ang taas ng ketone bodies sa urine. Kasi marami pa kayong tinatapon na ketone bodies, right? Over time, as your body gets really used to utilizing fat as fuel, hindi na ninyo masyadong iniihi yan. So kapag hindi nyo na iniihi yan masyadong ketone bodies, wala nang kakompetensya si uric acid. Uric acid can now flow, can be excreted, your ketone bodies will be utilized, so hindi na sila nagko-compete. So, bakit tumataas yung uric acid? Kasi hindi pa rin kayo talagang getting into ketosis ng tuloy-tuloy. Kaya nga, sinasabi natin, it takes a few months for uric acid to really go down. Kasi yung body mo, para maging sanay talagang gamitin ang fat as fuel, you have to be consistent with the lifestyle. So, that is the explanation po bakit tumataas yung uric acid. In addition, of course, kasi mataas yung proteins natin, intake din. But kung wala sanang issue doon sa filtration niya sa kidneys, maiihi sana natin yan ng walang problema. But the problem is, it competes with the ketone bodies. Hindi pa ninyo nasasanay ang katawan na gamitin talaga yung ketone bodies na yan. You have to really transition into fat adaptation para yung ketone bodies natin na yan, hindi na siya nasasala sa kidneys natin. And we can really utilize it. Magagamit natin siya as fuel. Hindi natin siya iihiin.